Magandang umaga po sa bawat isa. Handa na po ba tayong mababad sa presensya ng Panginoon ngayong umaga ito? Amen. Tayo po ay sama-sama magpuri sa Panginoon this morning. Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ng ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Ang sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan ng ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Minsan pa, minsan ng ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo. Sa'yo lamang, Panginoon, ay babad sa presensya mo. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na magpuri sa Panginoon.
sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, ikaw ang ngalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, Maglilingkod ako, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Yes, Lord. Tunay ngang kay buti mo, Panginoon, sa buhay namin. At hindi kami magsasawang papurihan ka at itaas ang ngalan mo. Maraming salamat po at binibigay po namin ang lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat ulit. Tayo'y mag-umpisa na sa ating pananambahan. Inaano ko po na tumayo tayong lahat para sa tawag ng pagsamba. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan,
Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Awit 136 verses 1 to 3. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa buong nagdaan na linggo na kami ay inyong iniingatan at inilayo sa anumang kapahamakan. Salamat, Lord, sa kalakasan, proteksyon at provision na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat isa sa kabila ng aming mga kahinaan at mga pagkukulang. Pinaparamdam niyo pa rin sa amin ang pagmamahal niyo. Lord, salamat po sa pribilehiyong ito na binigay mo sa amin upang sama-sama kaming magpuri at magpapasalamat sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, for your unconditional love for us. Panginoon, pagundahan mo po kami sa aming gawain sa umagang ito. Ihanda niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong banal na salita na dadalhin ng iyong lingkod. Naway ang mga salitang aming mapakinggan ay magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay at ma-share din namin sa iba. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawa na hindi naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa diwa ng panalangin. Muli aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na ibinigay sa amin. At muli po naming nais na idulog sa iyo ang aming mga sarili sa mga panahong ito at mga linggong ito na bago po nga dumating ang Semana Santa, na kung saan ang mga linggong parating ay maging panahon ng pagbubulay-bulay para sa amin. Maging sa unang linggo ng buwang ito ay nais po naming idulog ang aming sarili na nawa nga po ay magkaroon po kami ng panahon na makapaglaan kami ng mga sandali sa pakikinig, Panginoon, sa iyong salita. Pakikinig sa iyo at paglagi, Panginoon, sa iyong presensya. Tunay po na napakahalaga sa aming buhay ang maglaan ng puwang para sa iyo. Sapagkat marami nga pong umaagaw ng aming atensyon at marami pong mga bagay, Panginoon, ang nagbibigay ng kaguluhan sa aming mga kaisipan. Kung kaya napakahalaga na sa bawat araw, Panginoon, at lalo-lalo na po sa bawat linggo, ay magkaroon kami ng sandali para muli pong ibaling ang aming pong paningin, ang aming pong mga pandinig, Panginoon, sa iyo mismo. Aming Diyos, sa umagang ito, nais po naming muling hilingin ang inyo pong gabay sa amin bilang isang iglesia, na nawa nga po ay kayo po ang mangusap sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng mga mensaheng aming mapapakinggan at sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtuturo mo sa amin sa iba't ibang kaparaanan. Tunay, Panginoon, sa mga kaganapan ng aming buhay, kasama na nga po yung mga pagsubok na aming pinagdaraanan, ay nangungusap ka sa aming lahat. Ipinapakita mo ang katotohanan, Panginoon, na aming dapat mapakinggan. And Lord, nagpapasalamat nga kami sapagkat sa gitna po ng mga pagsubok na ito, ay pinapakita mo ang iyong katapatan sa aming lahat. Aming Diyos, sa gitna nga po ng nababalitaan po naming muli pong pagtaas ng bilang na mga nagkakasakit dahil po sa COVID at na-hospital, ay may pong hinihiling, Panginoon, ang iyong gabay sa aming pong mga hospital, sa aming mga workers, Lord, and especially, Lord, sa aming pong government. Dawa po ay bigyan niyo po sila ng karunungan, ng kakayahan upang matugunan, Panginoon, ang nababalita na pagtaas muli, Panginoon, ang bilang, Panginoon, ng mga nagkakasakit. Ayun pong hinihiling na bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, especially ang aming presidente,
na kung saan ay kinakailangan niya po ang iyong gabay upang matugunan, Panginoon, ng husto at wasto, Panginoon, ang patuloy pong salanta, Panginoon, ng sakit na ito. Lord, sa gitna nga po ng mga ganitong klaseng balita, nagpapasalamat din po kami dahil dumating na nga po yung mga bakuna na matagal na pong hinihintay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na sapagkat nakita po namin, maging dito po sa Muntinlupa, ay nabakunahan na po, Panginoon, ang ilang pong mga health personnel po namin dito, Lord. So we thank you for how you are giving hope, Lord, to people, Lord God, through these vaccines. Aming pong panalangin na nawa nga po ay tumaas pa ang level ng confidence ng mas maraming tao. Sapagkat alam niyo po, Panginoon, na marami pa rin po ang may mga agam-agam, Panginoon, dito. So Lord, we pray again na gabayan niyo po, especially the local governments, and even dito po sa amin sa Muntinlupa, amin pong hinihiling, na nawa nga po ay patuloy pong maging effective, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, sa kahalagahan, Panginoon, ng pagbabakuna. Nawa nga po ay mapawi, Panginoon, ang mga agam-agam, ang mga takot ng mga tao, at makita po nila yung kahalagahan, Panginoon, ng ganito pong klase po ng solusyon, Panginoon, para sa amin pong pandemyang nararanasan. And so Lord, again, we pray for our mayor, for Mayor Fresnedi, na tulungan niyo po siya, Panginoon, sa gitna nga po ng mga challenges na ito, that you would continue to grant him good health and wisdom and insight, O God, so that he will be able, Lord, to continue to lead, Lord, our city, Lord, through this pandemic. Sa gitna nga po ng mga challenges na kinakaharap ng aming local government, nawa nga po ay patuloy niyo po siyang gabayan at ang buong pong leadership, Panginoon, ng aming pong LGU, na nawa po ay patuloy pong maging effective ang lahat po ng mga sistema na kanila pong inalagay upang matugunan, Panginoon, ang mga iba't ibang problema, Panginoon, na may kinalaman, Panginoon, sa pandemyang ito. Lord, we continue to put our hope in you. Lord, you are our great healer. We believe, Lord God, that you use science and all of these different breakthroughs, Lord God, to provide yung healing, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. Lord, we thank you because you can heal us miraculously, but we also thank you, Lord, because you are able, Lord God, to use and to bless us with wisdom through the knowledge that you give us, Lord, through these sciences. So, Lord, salamat po. At nagagamit po ang lahat ng ito upang patuloy pong matugunan ang mga karamdaman sa aming kapaligiran. Lord, din po, we are also praying, Lord God, for us as a church, na alam niyo po yung mga plano na meron po kami sa taong ito. We continue to ask na sa gitna nga po ng mga pagsubok, especially po dito sa pandemic na ito, where we'd like, Lord, to continue to push through, Lord, with the plans and the projects, Lord, na pinagplanuhan pa namin noong 2019. Lord, we continue to submit to you all of these plans. We know, Lord God, that you have better plans, Lord, for us. And so we submit, Lord, kung ano man po yung mga bago o mga pagbabago na naisip kong gawin. And we continue to thank you, Lord God, because we know that always, Lord God, your will always be the best for us. Muli, Panginoon, salamat sa umagang ito. Patuloy naming hinihiling ang iyong paggabay, Panginoon, sa amin, sa gawain po namin ng pananambahan sa umagang ito. Pagpalaan niyo pong bawat isa, ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Okay. Salamat sa ating choir sa mensaheng iyon ng Panginoon sa pamamagitan ng awit. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. At hindi ko po in-expect na mag-good morning din kayo. Kakaiba po talaga ang mga sandaling ito. But anyway, we are continuing to thank the Lord for the opportunity to gather together, no, sa Kanyang pangalan, sa pagpupuri sa Kanya. Sa buong pong ito po ng Marso, tayo po ay nagkakatipon para po sa isang bagong sermon series, no? Ang ating pong sermon series ay pinamagatan po nating A Man Named Jesus, no? A Man Named Jesus. So, ano po yung dahilan bakit ito po yung series natin? We would like to focus on this concept or on this theme of the humanity of Jesus. No? So, gusto po nating bigyan po ng emphasis yung kanyang pagiging tao, no, pagiging totoong tao ng ating Panginoong Hesus. And for some of us, siguro maaring it's a question mark na why would we want to focus on that, no? But I think it's also a good emphasis, no, that we can do as we look at this aspect of who Jesus is, as we look forward to our celebration of Holy Week. Bago po tayo po magpatuloy, hinihiling ko po na tayo po ay sumandali pong tumayo para po sa pagbasa ng ating scripture reading na matatagpuan po sa John chapter 1, verse 9 to 14. Pasensya po, tayo po, error po yata ako dun sa aking slide. So, if you have your Bibles, please open it sa Juan, kabanatang 1, talatang 9 hanggang 14. Ito po ang nakasulat sa ang salita ng Diyos na translation. Sabi po ganito, ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Pagpalain ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang salita, makakaupo na po tayong lahat. Okay, so for this morning, ito pong ating pong gagawin, may konting hint po tayo ng konting doctrine. No? So let me just start this series and even this sermon with this few doctrinal matters. No? And aking pong mensahe sa umagang ito ay tinawag ko pong God personified. No? God personified. If you're familiar, no, with this term na figure of speech na personification, ang concept po ng personification, isang inanimate object o isang bagay, no? Nilalagyan mo ng characteristics ng parang isang tao, no? But this one, what I'm trying to communicate here is that through Jesus, no, God in very essence, no, became a person, no, a human being. So yun po yung title na nilagay ko po dyan. So let's start off with this kind of background. Let's talk about Christology and the Incarnation. When we talk about Christology, this is the branch of theology which talks about Jesus. No? Kumbaga, inaaral po yung iba't ibang aspeto ng Panginoong Hesus. No? Basically, that's it. But if you look at it, no, one of the, sabihin nating, major themes or understanding or the things that we need to understand about Jesus is His dual natures. No? Yung pong tinatawag natin kanyang humanity at kanyang divinity. Now, why is that important? No? When we talk about our understanding of Jesus, why do we need to have a good understanding of what the meaning of His divinity and humanity is all about? No? So let me just show it from this perspective. When we talk about Christology, we have two general approaches. No? One is called a Christology from below, and one is called the Christology from above.
Okay? Ano po ang ibig sabihin nito? I'll try to explain it in as easier way as I can. No? Sabi nga po dito, this is from a book by Michael Bird. Sabi niya, a Christology from below attempts to anchor the Christian teachings about Jesus in history. In the vein, the quest for the historical Jesus was this attempt to get behind the layers of Christian doctrine and dogma and discover the quote-unquote real Jesus. No, so, kung titignan natin po, no, yung, kumbaga yung on the good side, no, marami po kasi sa mga scholars, hindi po nila gusto itong tinatawag na quest for the historical Jesus. No? Bakit? Kasi kumbaga, parang ang naging tendency nito, na kumbaga ang gusto nila ay ungkatin, ano ba ang sinasabi ng mga historical texts, no? Not the Bible itself, no? Ano ba yung mga nakasulat sa panahon na nabuhay ang Panginoong Hesus at doon nating ungkatin kung sino nga ba siya. And somehow, itong quest na ito was more of, sabi nating, an effort para patunayan na totoong naging tao ang Panginoong Hesus. Bakit? Kasi kung hindi kayo aware, there are actually certain people or certain groups who are arguing na hindi naman totoong nabuhay ang Panginoong Hesus. Or maaaring yung kwento na meron tayo, the stories that we have in the Bible are really made up stories. So in the light or in the good side of this quest, no, na matatawag natin, is this attempt to show or to validate that the story of Jesus that we have today is grounded on reality. Nakuha niyo po yun? Kasi nga, sabi nga natin, even today, di ba, marami ng fake news. And so ang tanong is, paano natin malalaman kung ano yung katotohanan? And so pag tinignan po natin itong approach na ito, we can appreciate the fact na may nag-effort para sabihin na kung gusto mong matutunan ng Panginoong Hesus, there are other documents that you can go into history, you can go back in history and find that there are actually documents which prove not just the existence of Jesus, but you can, kumbaga, have a shape or understanding of who Jesus is that is shaped, no, apart from the Bible, no? Now, of course, pag pinakinggan niyo yun, parang may baka question mark kasi baka kung ano yung makita mo, no? And so, for example, hindi ko alam kung narinig niyo dati may naging controversy na the gospel according to Judas. Narinig niyo ba yun? May mga ganong klaseng mga kwento na mga documents na lumabas. All of this is just to show us that the gospels that we have today, no, Matthew, Mark, Luke, and John, are not just the only accounts. No, maraming naisulat during that time to talk about this person that we know today is Jesus. And of course, yung mga documents na yon, hindi natin ini-elevate to the same authority that we have with our own Bible. But for me, it's important, no? It's also good for us to recognize what these other kinds of documents tell us, no? Sabi nga po dito, this Christology from below situates Jesus in terms of first century Judaism and setting his message within the Jewish eschatological hopes. Now, hindi ko papaliwanag ng gusto yung ibig sabihin nun. But what does it mean for us, no? It shows us, no, na ang Panginoong Hesus ay nabuhay sa isang panahon na totoong nangyari. Hindi ito gawa-gawa lang. There is a certain time na ito yung buhay nila and it's helpful for us to understand that. If you were one of the few people na umattend ng Bible study last Friday, di ba, pinakita natin din yung kahalagahan na we go back to the background. No? We try to understand yung background kung saan nangyari ang mga kwento, yung mga parables. Why? Because yung ating understanding of these stories is shaped or helped by our understanding of the background when these things or stories were given or shared. So yun po yung mahalaga para sa atin dito. And so ano po yung pinaka-essence doon? Bakit ko ito sinishare? No, kasi sinasabi nga dito, the Christology from below takes seriously the notion that God reveals Himself in history. Totoo pong may Jesus na ipinanganak, totoong may Jesus na nabuhay. If you look at historians like Josephus, makikita po natin yung mga kwento about him. And so, hindi lang yung Bible ang source of information natin about Jesus. No, kumbaga kasi yung iba iniisip, si Jesus sa Bible mo lang makikita. No, actually, we can look at other historical documents apart from the Bible which tells us about Jesus. And it is actually helpful. No? Now, why do we do this? No? Because minsan kasi may misunderstanding na ang Bible or yung faith natin is just based on this book and this book alone at wala tayong ibang way para, kumbaga, i-reconcile ito.
one classic example, no, for example, yung treatment ng mga tao dito sa pandemic na ito, no? Some people would go to the extreme na sasabihin nilang, huwag kang makinig sa sensya. Kasi yung science at faith, hindi magkapareho yan, hindi magkakatugma yan. Kumbaga, kaya nga faith lang. No? When in fact, no, pag tinignan po natin, Jesus was actually a real person. He was actually born. You can go to history and find stories about Him. And so yun po yung gusto ko lang pong i-emphasize doon. No? Na we can actually have a deeper appreciation of Jesus, no? When we look at who He is, no? Even when we look at what the other writers have written about it apart from the Bible, no? So, yun lang yung gusto kong sabihin doon. Now, punta tayo dun sa aspeto na mas familiar tayo. This is the Christology from above. Now, when you use this term, ang gusto lang natin sabihin ganito. Gusto natin intindihin si Jesus basically from what the Bible tells us about Him. Okay? Basically, ganun yun. So, yung ating Christology or understanding of who Jesus is shaped by how the Bible reveals Himself to us. Now, this is the challenge, no? Pag tinignan po natin yung tinatawag na Christology from above, there's a tendency na ang emphasis nito ay yung kanyang divinity o yung pagka-Diyos niya at hindi yung kanyang pagkatao. Okay? Now, bakit ko sinasabi ang lahat ng ito? If you are going to go to the logical approach, if you want to prove the humanity of Jesus, the usual approach is to go from a theology from below. If you want to go from an emphasis on the divinity of Jesus, you would focus on a theology from above. No? Pero today, no, ang emphasis natin, and for the rest of the weeks, we're going to do, no, an emphasis on the humanity of Jesus, but focusing even on the Bible. Na gusto natin ipakita na hindi lang may agenda ang mga Bible writers na ipakita ang pagka-Diyos niya, pero pakita rin na totoong tao siya. No, yun po yung gusto nating makita para sa Panginoon. And bakit natin ito gustong bigyan ng diin? Kasi pag sinabi po natin na tao, positive ba yung naiisip nyo o hindi? Pwedeng positive pag sinabing, alam mo, hindi tayo hayop, tao tayo. Pag kinumpare mo yun, parang positive. Pero pag ginamit natin yung mga salitang tao lang parang ang pinapakita natin, ang emphasis natin sa pagiging tao, pag tao ka, marupok ka, nagkakamali ka. No? So pag tinignan po natin na yung kaisipan na ang Diyos naging tao, is this positive or negative? Anong naisip nyo? Na pag sinabi na ang Diyos ay naging tao, ito ba isang bagay na natutuwa kayo? O sinasabi nyo, ay grabe, naging tao ang Diyos, kawawa naman siya. How does it affect you to know and to understand that God became a man? Now, in discussing this, there's two things that I'd like to emphasize. In these two things, medyo may mga mahaba po akong mga punto. The first thing is this, no? Let's look at the intricacies of the incarnation, no? I would like to share 4 things, but not all of them in detail. The first thing is this. Pag sinabi ko intricacies, kumbaga, pwede nating sabihin na yung incarnation, hindi lang siya isang simpleng bagay. Gusto kong ipakita sa inyo na may iba't ibang aspeto na kailangan nating maintindihan. Unang-una, sabi ko nga dyan, Jesus took a human form. No? Sabi sa unang Timoteo 3:16, tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Nagpakita siya bilang tao. Pinatotohanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo at dinala sa langit. Focus on that first part. Tunay na napakahiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon, nagpakita siya bilang tao. Anong dating sa inyo nun? Nagpakita siya bilang tao. Alam niyo po, pag pinag-usapan natin yung phrasing na yon at hindi niyo inintindi ng maayos, pwedeng ang dating sa inyo ganito. Ang Diyos ba talaga o si Jesus ba talaga, mukha lang siyang tao, nagpakita lang siyang tao pero hindi siya totoong tao? Yung ba ang ibig sabihin nun? Kung nanonood kayo ng Marvel
na TV show at mga pelikula, may mga alien race doon, ang pangalan ay Skrulls. At ang ability nila ay shapeshifter. Nakakapag-transform sila sa ibang klase ng tao, no? At inisip nung iba, parang ganun ba si Jesus? Nag-transform lang siya mula Diyos, nagmukha siyang tao. Ganun ba ang Panginoong Hesus? Alam niyo po, may klase po ng, masasabi po natin sa ngayon na isang heresy, na kung saan ang tinuturo niya ay ang Panginoong Hesus ay nagmukha lang tao, pero hindi talaga siya totoong tao. Actually, what Jesus did was merely an illusion, no? Para siyang isang magic, no? Ang tawag po dito ay Docetism, at hindi po tayo nagsusubscribe sa ganitong paniniwala. We believe that Jesus was actually a true human being, no? Pangalawa, which is one thing that we celebrate during Christmas, is that Jesus was born. No? Napaka-obvious, pero sabi nga sa Galatians 4:4 and 5, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Ama sa mundo. No? Ipinanganak. Yun po yung keyword, pinanganak siya. No? May mga kwento, may mga alamat, no? Na ang mga Diyos ay nagkakatawang tao. No? Hindi lang po ang Christianity ang may ganong kwento. Pero ang difference, ang mga Diyos nila ay nag-a-appear hindi bilang isang sanggol, kundi isang adult, no? Isang matanda na, isang tao na may kakayahan na. Magkaka-baby sila kasi nakipagsiping sila sa isang tao, pero yung Diyos mga mismo sa kwento nila ay isang tunay na tao na nagmukhang tao na. Ang Panginoong Hesus, nung dumating siya at nagkatawang tao siya, hindi lang siya nagkatawang tao at dumating bilang isang 30-year-old na karpintero, but He came through the birth of a woman. No? Yun po yung gusto natin sabihin doon. So, yun po yung mahalaga. And what does this imply? No? Nakaranas ang Panginoon ng bawat stages ng buhay. Nakaranas siyang ipanganak, nakaranas siyang lumaki, magbinata, at maging adult. Di ba, hindi ko alam kung nakakaranas na kayo or naranasan nyo before, nung kayo bata pa, gusto nyo sabi, sana tumanda na ako. Meron bang ganun? Ako naalala ko nung ako 7 years old. Sabi ko, Lord, ayoko nang tumanda. Gusto ko 7 na lang ako forever. May ganun akong sense. Pero ang Panginoong Hesus, no, naranasan niya yung lahat ng karanasan ng pagiging tao. Naranasan niyang ipanganak, naranasan niyang lumaki, magbinata, matuto ng trabaho. Sabi nga, understanding natin, anak siya ng karpintero, so marunong siya magkarpintero. Ganun kasi yung, kagawian sa panahon nila. Naranasan niya magkaroon ng mga kapatid, naranasan niya magkaroon ng magulang, na inuutusan siya. Lahat ng karanasan daw ng pagiging isang taong lumalaki ay naranasan niya. And that goes into our third point, which is Jesus grew. No? Sabi nga sa Luke 2:52, patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. No? Hindi siya pinanganak na sobrang talino na alam niya na yung lahat ng mysteries ng kamunduhan. No? Hindi siya pinanganak at nung sanggol ay alam niya na kaagad na siya ay Diyos. At alam niya na daw yung lahat ng mga bagay na kailangan niyang alamin. Yung kanyang knowledge habang siya ay tumatanda ay tumataas din. Ba't mahalaga ito? Kasi yung ating understanding kasi of who God is, na God is perfect, no? Yung understanding natin ng perfection means, if you're perfect, you don't need to improve. Tama? Hindi ka na kailangan mag-grow. Perfect ka na eh. Diba? Ang isang taong perfect, hindi na nagkakamali. Ibig sabihin, wala na siya kailangan pang idagdag. Perfect na nga siya eh. But Jesus grew. He developed. No? Until He became the person that He was destined to be one day. No? He trusted the process that God allowed Him to go through until the climax of His struggle in Gethsemane. Ang dami pong pinagdaanan ng Panginoong Hesus to the point, no, na nandun sa Garden of Gethsemane, He was still struggling. But alam natin He overcame. But that was the process, no, that Jesus went through. At mahalaga yun, no?
Mahalaga yun sa mga panahon na naiinip tayo sa buhay, na gusto natin, Lord, tapusin mo na nga to. Lord, bakit ba itong pandemic na to napakatagal? Lord, bakit ba ang dami pang, ano ba bang tinuturo mo sa amin? No? Minsan tayo bilang tao, inip tayo sa proseso ng Panginoon eh. Di po ba? Gusto natin matapos na. Gusto natin okay na, balik na sa dati. No? But sometimes, no, that's part of the process of life. No? What we learn through these things and we grow through these things. Panghuli, Jesus identified as a Jew. Ano po ibig sabihin nun? Sabi po sa John 1:11, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan. Okay? Ang Panginoong Yesus ay pinanganak sa lipi ni David, sa lipi ni Abraham. May significance ito. Yung kanyang pagiging Hudyo ay hindi po aksidente. May dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa lahing ito. Now, ano po yung full significance nito? Mapapakinggan po natin yan sa isang sermon na mapapakinggan po natin for the rest of this March. Okay? May message po tayo para dyan. Now, having established that, I'd like to just focus on 4 things. And this is somehow the more of application itong pinaka-message na ito if you think about it. 4 implications of the incarnation and I'd like to focus on this. Number 1, sabi po sa John 1:14, the Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one-of-a-kind glory like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Alam niyo, gusto ko po yung translation na ito, yung paraphrase ng The Message, kasi siya lang yung gumamit ng phrase na the Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Nakaranas na ba kayo lumipat ng bahay o lumipat ng lugar? Naranasan niyo na po ba yun? At ano yung pakiramdam na lilipat ka sa bagong lugar na yung mga taong ito, yung mga magiging kapitbahay mo, hindi mo kakilala. Tapos mag-a-adjust ka at kapitbahay ka, makikipagkapwa ka, kikilalanin mo naman, di ba? Hindi siya madaling proseso. Lalo na kung marami kang bagay na dapat mong ilipat. Ang Panginoong Hesus, hindi lang siya nagbakasyon sa lupa. Nag-guess niyo yun? Hindi lang siya pumunta, Uy, Jesus, kailangan natin ng tagapagligtas. O sige, pwede ba akong pumunta dyan ng Saturday, tapos by Sunday, balik na ako. Hindi, sige. Hindi, kailangan 3 days eh. So, punta ka na lang ng crucifixion sa Good Friday, tapos Sunday, tapos ka na, balik ka na sa heaven. Pwede bang ganun ang ginawa lang ni Jesus? Kailangan ko lang pala mamatay. Sige, punta ako ng Friday, pako nyo ako, then Sunday, tapos na. Ganun ba yung ginawa ni Jesus? Parang dumaan lang siya para iligtas tayo, tapos na. Ang sabi doon, Jesus moved into the neighborhood. Nakipagkapwa-tao siya sa atin. Hindi tayo minahal ng Diyos, ng Panginoong Hesus mula sa malayo. Pinasok niya yung buhay ng mga tao, kinilala niya yung mga tao sa kanyang paligid, nabuhay siya kasama nila, kinilala niya yung mga problema nila, nagkaroon siya ng mga kaibigan, nakitawa siya sa kanila, umiyak siyang kasama nila, naranasan niya ang buhay for 30-something years, kasama yung mga kapitbahay niya. Yun ang ginawa ni Lord. Hindi lang siya nandito para pumunta sa krus at para mamatay. Alam nyo, minsan po, hindi ko alam kung aware kayo, may mga missionaries na pumunta sa ibang lugar para magmisyon. At ang gagawin nila, pupunta sila sa isang mahirap na lugar, magtuturo ng konti, magbibigay ng konting tulong. Pagkatapos nun, sa isang makipag-share ng mabuting balita, babalik na sila sa kanilang mga air-condition ng mga hotel at magpapasalamat sila nakapag-mission ako. Hindi natin sinasabang mali. Pero ano po yung essence? No? Ang ginawa ni Jesus, hindi lang siya nag-mission at nagbigay lang ng tulong at umalis. No? Talagang pumunta siya sa mga tao kailang gustong tulungan at nakilala siya ng buong buhay ng tao. Yun po yung kanyang ginawa para sa atin.
Pangalawa, nakaranas po siya ng rejection. Sabi nga sa John 1:11, He came to His own people and even they rejected Him. Tindi, no? Sarili mong tao, sarili mong kadugo siguro, no? Sarili mong tinuturing na kababayan, hindi ka tinanggap. You know, I don't know if you've thought about this, one of the great things about Jesus is He exposed Himself to rejection. Naranasan nyo na bang ma-reject? Sa mga lalaki dito, naranasan nyo bang ma-reject? Nanligaw kayo, nabasted kayo, naranasan nyo na ba yun? Ang masaklap na siguro kung ikaw yung babae, tapos manliligaw ka, tapos tinanggihan ka. Masakit ma-reject. Tama ba? Yung iba dito, pastor, hindi ko pa naranas ma-reject. Lahat ng niligawan ko, sinagot ako. Gwapo naman ni kuya. Pero ito yun eh. Yung rejection is part of life. Kung hindi ka pa nare-reject sa buong buhay mo, hindi ko sasabihin mapalad ka. Kasi ibig sabihin, hindi mo pa talaga naranasan ng sumubok at mabigo. Kumbaga, hindi mo pa naranasan na yung puso mo madurog. Kasi bakit? Kasi parte ito ng buhay na, kumbaga, quote-unquote, sumusugal ka. Kasi naniniwala ka dun sa bagay na pinaniniwalaan mo. Na kahit na hindi ka tanggapin, na kahit hindi magkaroon ng magandang outcome yung ginawa mo, pero dahil naniniwala ka dun sa bagay na yon, ginawa mo pa rin. Alam niyo ba yung kaisipan ng Panginoong Yesus na nung panahon na sabi nga ay crucial moment, na pagkatapos ang ipaliwanag na wala siyang kasalanan talaga, sumatotal, sa harapan ng kanyang mga kababayan, nung sinabi, sinong pipiliin nyo? Itong Jesus na pinagaling ang marami sa inyo, nagturo ng napakagandang mga bagay na nagpakain sa inyo, itong si Barabas. Sinong pinili ng tao? Kung alam niyo yun, pag kayo siguro nandun sa ganong sitwasyon, kahit na alam mo na dapat ka nang pumunta doon, pero the fact na siya pinili nyo, talaga? Talagang after everything na ginawa ko para sa inyo, siya talaga yung pinili nyo. Parang, alam niyo yun? And hindi lang yun, Jesus also experienced other rejections. Di ba? Si Judas, di ba? Hindi lang dun sa Last Supper na kung saan ating si-celebrate mamaya, na kung saan alam niya na siya ay tatraydorin at kumbaga pinaglingkuran pa rin niya sa puntong yon. Alam niya for a certain time na itong si Judas ay tatraydorin siya, pero all that time we would believe that Jesus continued to love him. Ito, tanong ko sa inyo, kung alam niyo isang tao balang araw tatraydorin kayo, pamahalin niyo pa rin ba yan? Kung alam niyo ngayon pa lang yung taong yan na pinagkakatiwalaan mo ngayon, yung taong yan na minamahal mo ngayon, 5 years from now, 2 years from now, eto gagawin niyang napakalaking kasalanan sa'yo. Pipiliin pa rin ba mahalin yan? Yun po ang ibig sabihin na naranasan ng Panginoong Yesus. Now, let's go to our benefit. Ano yung benefit natin? Nakita natin, eto ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. So, in the last two things, I'd like to just to reflect on these two things that we get, no? What is our benefit from Jesus becoming man? The implication of the incarnation is we receive adoption. Ano ibig sabihin nun? John 1:12, sabi, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ibinigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. We received adoptions as sons. Sabi nga sa Galatians chapter 4, verse 5. That is our benefit. No? Ang sabi ko ganito, looking at the incarnation from our perspective, the first benefit we receive is that Jesus becoming human made it possible for us to be not a God, but a child of God. Another way of saying is this, and nakita ko pala, isa palang quote ito ni C.S. Lewis. The Son of God became a man so that men
can become children of God. Hindi ko alam yung exact quote, pero yun yung papunto doon. Bakit po mahalaga yun? Bakit mahalaga na tayo ay mga anak na ng Diyos? O tayo ay posibleng maging anak ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus? Kasi ganito yun, no? Ang Diyos naging tao para hindi na natin kailangang pilitin na maging Diyos tayo sa sarili nating buhay. Ulitin ko. Ang Diyos naging tao sa isang banda para hindi na natin kailangang maging Diyos sa sarili nating buhay. Bakit mahalaga to? Alam niyo bang napakahirap na magdala ng problema, kahit yung sarili mo ng problema, kung ikaw lang nagdadala niyan? Naranasan mo na ba na ang lahat ng problema, ang lahat ng bigat ng responsibilidad, lahat ng problema na meron ka sa trabaho mo, sa buhay mo, ikaw lang nagdadala at wala nang iba? Napakahirap nun. Problema mo nga lang, di ba? Mahirap na. Lalo na pag dinagdagan pa ng problema ng ibang tao. Ang hirap nun. Pero dahil ang Panginoong Hesus ay kasama natin, dahil tayo ay anak na ng Diyos, may pangako na ang Diyos na dahil tayo ay mga anak niya, sasamahan niya tayo. Dahil siya nga ang ating Diyos, ay tutulungan niyang dalhin ang ating mga dalahin sa buhay. Hindi mo na kailangang dalhin ang mga bagay na dinadala mo ngayon ng mag-isa. Meron ka ng Diyos na maaaring tawagan at sabihin, anak, nandito ako, papaltan ko yung kabigatan mo ng magaang na dalahin ko. Di ba napakaganda nun? Hindi na natin kailangang mabuhay ng puro kabigatan lang. Sapagkat ang Diyos ay Diyos at tayo ay mga anak ng Diyos na umaasa sa kabutihan ng anak, ng Ama ng Diyos, ng Diyos Ama. Last but not the least, we received special revelation. Ano po ibig sabihin nito? In John 1:14, sabi doon, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama, puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Through Jesus, we have seen God face to face. Well, at least those people who lived during Jesus' time. Dati, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sanlilika. No? Sabihin ko sana, ang daming mga tao nagpipicture na ng mga picture nila sa sa mga beach na kakainggit. Pero yung creation, if you look at it, napakaganda, di po ba? And sabi nga, the creation, tells us of who God is. And so God spoke of and revealed Himself to us through His creation. Whenever you see all of these things outside na nilikha ng Diyos, that is God speaking to us. Hindi na kontento ang Diyos. Pinadala niya yung mga propeta para yung mga mensahe niya mas maintindihan pa ng mga tao. And so God spoke to these prophets and they spoke specifically saying, "Thus says the Lord." Kumbaga kung may duda pa kayo, etong sinasabi ni Lord. And then hindi pa nakontento ang Diyos, pinadala niya ang kanyang sariling anak para sabihin, hindi lang ito ang mensahe ng Panginoon, ako ang mensahe ng Panginoon. Jesus was the messenger, but He was also the message. Now, what was the message of Jesus, at least in this chapter? Jesus spoke or manifested grace and truth. To be Jesus, or to be like Jesus, is to be gracious and to be truthful. So, ang sabi ko po sa mensaheng ito, Jesus is God personified. Meron na ba sa inyo nakakita sa Diyos? Meron na po ba? Alam niyo di ba, sino yung Bible character na ang prayer request niya, Lord, gusto ko tang makita? Sino yan? Narinig ko yung bulong nyo. Okay na yun. May isang kwento, at sa ibang bansa to, sa bandang Chicago, and I'll end with this. May isang nurse, kagagaling niya lang sa 12-hour shift, at papunta na siya sa panibagong 12-hour shift. At nakwento niya ganito. So medyo pagod na siya, pabalik na siya, nag-Christian siya, so nagpipray siya, Lord, ano bang tinuturo mo sa akin? So medyo
pagod siya during that time. So medyo wala siya talagang parang energy para pumasok. Pero kumbaga dahil Christian siya, sabi niya, Lord, binibigay ko siya itong mga sandaling ito. And so pagpasok niya sa ER, may nagkakagulo, no? May nagkakagulo doon at nagbigay ng code. Ang code na binigay sa kanya, sabi, uy, puntahan mo nga itong kwartong ito kasi kailangan nating parang i-lockdown. No? Pag binigay daw yung code, usually, ang ibig sabihin ng code na yun, may isang nagwawala na, kumbaga, delikadong tao. So, kailangan talaga ng mga bruskong mga tao para pigilan yung taong yun. No? Kasi yun yung ibig sabihin ng code na yun. So, hinaanda niya yung sarili niya, baka may mananakit na, gano'n. So, nung pagpasok niya sa kwarto at inaabangan niya kung ano eksena makikita niya, ang nakita niyang eksena, hindi yung inaasahan niya. Ang nakita niya, isang tao na nagusgusin na yung kanyang paa ay parang nabalutan ng kung ano-anong mga, hindi ko alam kung paano i-describe eh. Basta hindi siya magandang tignan at hindi siya magandang amuyin. So medyo masangsang yung loob ng kwartong yun. And so, kumbaga, sumatotal, walang gustong lumapit talaga. Eh yung head nila, sinabi, uy, pwede bang ikaw na yung umasikaso dyan, tapos paliguan mo. Kasi ganun ang ginagawa nila. No? Yung pag ganun mga kaso, kailangan may maglinis doon kasi sobrang dumi para i-treat yung kanyang sitwasyon. So, nung time na yun, sabi niya, Lord, ano ba naman to? Parang ito pa yung nabasa ko. So, yun. Nung tinitignan niya yung tao, kumbaga hindi makatingin sa kanya, tapos parang wala sa sarili, gano'n. Nung moment na nakita niya yung tao at nakikita na yung mga kasamahan niya sa ospital na para bang nandidiri at pinagtatawanan na buti na lang hindi kami yung gagawa niyan. Nag-isip siya, sabi niya, Lord, ano bang tinuturo mo sa akin sa mga sandaling ito? E so sa sandaling yun, ang kanyang na prayer ay ganito. Sige Lord, ganito. Parang kinoconvict mo ko na ang sinasabi mo sa akin na dapat kong tratuhin itong taong ito kung paano mo gusto kong tratuhin ko siya. Kumbaga sabi niya, I want to be like Jesus to this person. So ang sabi niya, sa halip na yung siguro ibang tao kukuha lang ng hose at talagang, alam mo yun, parang sa aso o sa kotse na talagang inisprayan lang, kinuha niya daw yung mga shampoo, yung mga sabon, inayos niya na parang sa hotel. Tapos, for the next few minutes, talagang nilinisan niya yung tao at trinato niya bilang tao. At nung pagkatapos niyang ayusan at linisin, yung mga tao kanina na pinagtatawanan siya at kung ano-ano yung mga kino-comment, tumahimik na. At that moment, nung pagkatapos siya ng linisan, patuyuin yung pasyente, tinignan niya at nakita niya, nakatingin na rin sa kanya yung tao. At sabi niya, nung tinignan niya yung taong yun, sa muka, sabi niya, parang nakita ko yung Panginoon. At ito yung verse na naalala niya. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you took care of me. I was in prison, and you visited me. Lord, when was it that we saw you hungry and gave you food, or thirsty and gave you something to drink? And when was it that we saw you a stranger and welcomed you, or naked and gave you clothing? And when was it that we saw you sick or in prison and visited you? And the king will answer them, truly, I tell you, just as you did it to one of the least of these, you are members of my family. You did it to me. When we become like Jesus to people, the more we see Jesus in other people. Let me end with this. As we look forward to Holy Week and remember Jesus today, as we celebrate communion, let's remember what being human meant for Jesus. As we focus on His humanity, let it not be a reason for us to look down on Him,
but in fact elevate our worship of Him. In Jesus, we find a path to true humanity. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, makikita natin ang ibig sabihin ng maging totoong tao. In Jesus, we find that a person that shows what God intended for people to be. In Jesus, we find what grace and truth looks like. May we be able to walk like Jesus did in grace and in truth. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ngayon ay dadako sa pag-alaala sa banal na hapunan. Inibitahan ko po ang ating mga elders para mag-assist sa akin. Meron po tayong 4 na element trays na pwede natin gamitin for our service this morning. Nais ko pong basahin yung pong paalala na salita ng Diyos. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapreso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa sarong ng Panginoon na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at tugon ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalaga na katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili." Muli po, para po sa atin na nandito, hintayin na lang po natin ang ating mga elders na abutan kayo ng mga elements. And so as we wait, let's just have this time of prayer as we reflect on the message of Jesus, the message of the Passover, the message of this communion. Let's just pray. Panginoon, muli sa mga sandaling ito, nais po naming magbigay ng puwang sa aming mga buhay upang alalahanin ka. Upang alalahanin ang pagmamahal mo sa amin, na ikaw ay naging totoong tao. At ang sa pagiging tao na to ay nangahulugan na minahal mo kami sa kaparaanang hindi mo magagawa kung ikaw ay Diyos lamang. Panginoon, salamat at kumain kang kasama namin. Naging kasalo ka namin. Naranasan mo na bilang tao ay makisaya at makalungkot, makaharanas ng lungkot sa amin. At sa amin pong pag-alala sa banal na hapunan sa araw na ito, nawa nga po ay yung buhay na ibinahagi mo sa amin kasama ng iyong kamatayan, ang aming mga pagpasalamat at ang aming maalala sa mga sandaling ito. Pagpalain niyo pong bawat isa, Panginoon, mangusap ka sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, kunin po natin yung ating mga tinapay. Ang tinapay na to, ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Ito yung kanyang katawan na nakaranas ng kahirapan. Ang katawan na nakaranas na masaktan. Binigay niya ito para sa atin upang ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Kainin po natin ito bilang pagpapasalamat sa sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa ating lahat. Sabay-sabay po natin kainin ito. Kunin naman po natin yung inumin. Ang inumin ito ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Ito ang dugo na nagpapatunay ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Ito ay kapahayagan ng bagong tipan na meron tayo sa Panginoon na nagbibigay ng bagong buhay at bagong pag-asa sa ating lahat. Inumin po natin ito bilang pagpapasalamat sa Panginoon. Sabay-sabay po natin inumin ang inumin. Tayo po'y muling manalangin. Muli, Diyos, salamat po kahit po sa ganito pong simpleng kaparaanan ay maalala po namin ang iyong pong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong sakripisyo. Salamat po sa inyong pong naranasan para sa amin. Salamat sa kaparaanan ng pagpapakita mo ng iyong pagmamahal sa amin. Muli, Lord, sa iyo po ang aming papuri at pasalamat at ang aming panalangin sa pangalan mo lamang. Amen. Pakihintay lang po na nag-aabot po ngayon ng tissue para po sa may paglagyan po tayo ng ating mga nagamit na communion elements. Tayo po ay dadako ngayon sa ating pong panalangin para sa ating mga ikapu at handog. Muli po yung ating ikapu at handog ay sa mga nandito sa ating physical service ay binibigay po natin ito bago po tayo lumabas ng ating pong church sanctuary sa ating mga kasamaan online. Again, ang ating bank details at ang ating GCash ay nandyan po sa ating mga screen. So pwede nyo po itong pagbasihan ng inyong pagbibigay sa araw na ito. Nais ko po muling basahin ang paalala sa atin na salita ng Diyos bago po tayo magbigay ng ating mga ikaputandog. Sabi po sa unang Korinto, kabanatang 16, talatang 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Yan, salamat sa paalalang ito sa kahalagahan ng paglalaan ng ating mga handog sa Panginoon. Kung hawak niyo po ang inyong pong mga offering, pwede niyo pong hawakan at ating pong pagpe-pray sa mga sandaling ito. Let's pray. Lord, muli, salamat sa sandaling ito, sa mga hawak naming mga ikaput handog. Ito po ay tugon namin sa iyong pagmamahal sa amin. Hindi po ito sakripisyo para ibigay sa iyo sapagkat ito ay nagmumula sa aming pong pasasalamat sa iyo pong ginawa para sa amin. Nawa nga po ay tanggapin niyo po ito, basbasan niyo ito, at patuloy na magamit sa inyong kaharian. Salamat o Diyos, ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hinilingan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Let's pray. Panginoon, muli salamat sa umagang iyong binigay. Salamat sa pagkakataon na magkasama-sama kami sa gawain, Panginoon, ng pagsamba sa iyo at pagpuri sa iyong pangalan. Muli salamat sa iyong salita na nagpapahayag sa amin ng mga katotohanan na dapat po namin maintindihan
dalangin ko po sa bawat isa sa amin pong paghayo mula sa lugar na ito, ay patuloy po naming makita ang inyo pong kalooban para sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat ikaw po ang gumagabay at pumapatnubay sa aming pong mga buhay. At nakikita po namin, Lord, kung paano ka nga po nagpapahayag ng iyong sarili sa amin. Panginoon, sa umagang ito, muli ko pong hinihiling ang iyong pong pagpapala sa bawat isa po na nandito na may mga dalang kahilingan, pangailangan sa iyo. Muli, Lord, sa gitna po ng aming mga problema, maaring pagtinignan po namin ang aming mga sariling kakayanan, ay hindi po namin makita kung paano po namin ito haharapin. Maaring pag tumingin kami sa sarili po naming mga kamay, Panginoon, ay kulang ang meron kami. Pero Lord, salamat po dahil ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming pinagkukunan ng kalakasan. At dahil po dito, kami po ay may pag-asa na anuman po ang aming maharap sa linggong ito, ay muli niyo kaming sasamahan, muli niyo kaming papalakasin, muli niyo kong gagabayan, Panginoon. At kaya po naming ipagkatiwala ang lahat ng ito sa iyo. Salamat at hindi po namin kailangang dalhing mag-isa ang lahat ng aming mga problema. Hindi po namin kailangang bitbitin, Panginoon, ang lahat ng kabigatan ng mundong ito. Meron kaming Diyos na natatawagan, meron kaming Diyos na nalalapitan, meron kaming Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat, Lord, dahil ikaw yon. Salamat at ikaw po yung aming pong nalalapitan sa anumang sandali. At ikaw nagbibigay, Panginoon, patuloy sa amin ng pananampalataya para magpatuloy. Lord, nawa nga po sa aming pagharap sa linggong ito ay patuloy po naming makita ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Hindi po namin kalimutan, Panginoon, ang iyong mga biyaya na aming natatamasa. Lalong-lalo na po yung aming po mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Lord, nawa po ay muli niyo pong ipalala ang lahat po ng blessings na kanila pong tinatanggap mula sa iyo. Nang sa gayon, ang araw ng kanilang kaarawan ay maging araw ng puno ng kagalakan at papasalamat sa lahat po ng biyaya na kanilang natatamasa mula sa iyo. Kaya nga po aming dinadalangin ang mga kapatid na Wendy Limon, Mark John Yatco, Felisa Rowena, Rainer Vargas, Danilo Dolieton, at Christine Hernandez. Lord, dalangin po namin sa bawat isa sa kanila, sa kanilang pagdiriwang, ay patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa kanila. Ang mga naisin ng kanilang puso ay aming pong dalangin, ay pong pagpalain. At sa kanila pong pag-una, Panginoon, sa iyo at sa iyong kaharian, makita po nila ang biyaya, Panginoon, at ang gantimpala ng isang taong nagtitiwala lamang sa iyo. We pray for good health, Lord. We pray for a good year ahead for all of them. Ngayon din po, para po sa mga marami pong magdiriwang ng kanila pong anibersaryo ng kasal, Lord, we are praying for your blessing for all of them. Para po kila kapatid na Joel at Elea Paraino, kila kapatid na Ben at Estelita De Lumin, kapatid na Marlon at Julibet Nunez, kila Elder Jimmy at Heidi Ventura, kay kapatid na Ernesto at Erlinda Ramirez, at maging kay Melver at Cheryl Berinya. Lord, salamat po sa lahat po ng mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Nawa nga po ay patuloy po maging isa pong maganda pong selebrasyon, Panginoon, ang kanila pong anibersaryo ng kasal na ito. Punuin niyo po sila, Panginoon, ng kagalakan, ng kasiyahan, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, na dinagdagan niyo ng panibagong taon ang kanilang pagsasama. Nawa nga punuin niyo po sila patuloy ng pagpapasalamat at ang pagmamahalan para sa isa't isa. At nawa ang kanilang buong pamilya, Panginoon, ay makaranas, Panginoon, ng iyong mga pagpapala. Muli, Lord, salamat po sa umagang ito. Muli namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Hinihiling, Panginoon, na ang linggong ito ay punuin mo ng pag-asa sa amin. Nawa nga po ay maranasan namin ang iyong gabay sa pang-araw-araw. At patuloy ang iyong mga salita, Panginoon, ang maalala po namin at maging gabay sa lahat po ng aming pamumuhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, sa aming pong pagtatapos. Muli niyo nga pong igawad ang iyong mayamang basbas sa aming lahat. Pagpalain naman kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng kanyang Panginoon ang kanyang mukha at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Dadako naman tayo sa ating pagbati at sa paalala. Atin pong batiin ng happy birthday ang mga
diriwang ng birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa mga nagdiriwang naman po ng kanilang anibersaryo ng kasal, atin din po silang batiin. Happy anniversary sa kasal mo. Tunay na pinagpala kayo ng Diyos. Sana'y dumami pa ang mga taon ng pagsasama ninyo. Salamat po. Diyan na po nagtatapos ang ating pananambahan. Tayo po ay lalabas dito po sa kabilang side at yung social distancing pa po ang ating ipapairal. Salamat po. Have a blessed Sunday po. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength.